Good morning mga kaibigan. So, magpapakawalan tayo ng ibon natin. Ito nga po yung purpose ng ginawa ko sa loob ko. Ginagamit ko na. Dati, hindi ko ginagamit yan. Ngayon ko ulit ginagamit. Kasi ganyan naman talaga. Dapat pagbukas, lilipad agad ang ibon para masanay. So, magandang umaga po. Ito po yung update ng ibon natin. Paparonda tayo. Nakaraan wala tayong vlog. Wala tayong video dahil siyempre minsan tinatamad. So ngayon ito yung update ng ibon natin. Ito, araw-araw ang pakawala ko niyan, araw-araw. Ngayon nagising ako ng maaga, alas 6. So pagising ko alas 6, binuksan ko agad yung loop natin para makapagparonda. Practicein na natin sila ng practicein kasi malapit na yung training nila. Batakin na natin ng batakin. So, pero sa tingin ko, ang ibon ko ngayon talagang sobrang batak ng batak talaga sa liparan ngayon yan. Talagang hindi ko sinasayang yung araw na hindi ko sila parondahin. Minsan nga 3 beses ako magparonda eh. Kasi maganda kasi yun, yung habang bata pa ang ibon ay napaparonda na natin. Masanay sila. Mas mahirap kasi yung habang bata pa sinasanay natin na tumambay dyan sa labas. Hindi natin makaparonda na maayos yan. Pagka ganun. So, ang pag-topic natin yung ganun nga. Ang topic natin ngayon, mga ilang tips para sa mga magagandang pagparonda ng mga ibon natin. So, ngayon, dahil malayo-layo ang kanilang iniraging, sa taas ba naman inilipad nyo yun, mamaya pa bababa yan. So, ito yung ipapainom na naman ulit natin. Honeybee. Tsaka yung kape. So, ito yung almusal ko, kape. Kasi alas 6 pa lang, aga ko nagising. At yung itlog. Wow! So, akin ho yan ha, hindi ho sa kalapate. So, tayo yung magkwentuhan mga kaibigan. At ito naman ang bibigay natin, yung platinum. So, pang manok po yan ha. Pang manok po yan. Ayan po yung high protein. Ito naman yung stag developer at yung flyer. So, ayan ang papakain natin sa ating ibon. Pero, pinakawala natin ang ating ibon. Siguro kanina ay 6:15. Ngayon, 6:17. So, 6:17 pinakawala na natin ng ibon. So, abangan natin mamaya pagdating nila. So, magkwentuhan muna tayo about dun sa pagkakalapate, sa mga inakay, pagkainakay hanggang paglaki. Bibigyan ko kayo ng isang step. Ito ang pinakamagandang step sa lahat. Siguro yung iba alam na rin to, pero maganda to matutunan ng iba. Dapat matutunan to ng iba. Kasi pag ganito ang sistema mo, magandang bloodline mo, magandang sistema mo, maganda ililipad ng ibon, baka magkaroon ka pa ng pwesto, di ba? So, sa mga ibon, habang maliit pa lang, bata pa, sinasanay na natin sila sa labas ng kulungan. Sinasanay na natin. Ngayon, i-maintain nyo ng or alas 6 or alas 7, palabasin nyo alas 7 kasi ang ibon, pag inakay pa lang, hindi pa lilipad yan. So, 7 pa lang, ilabas nyo na siya. So, pagdating ng mga, siya ng mga alas 8, hanggang alas 8, patambayin nyo siya. Tapos, at may time na pagkakain nila, bababa sila. Yun ang maging kailangan makasanayan ng mga inakay. So, ngayon, pag medyo lumilipad-lipad na sila, ganun pa rin ang gawin nyo. Ialagay nyo sa tamang oras, pagising mo sa umaga, pakawalan sila. Pag medyo rumoronda na yan sila, siguradong dadapo pa yan kung saan-saan. Mamomroblema pa kayo dyan. Pero kapag nasasanay na yung ibon na dyan bumababa, dyan dumadapo sa loop natin, maniwala kayo, masasanay yan dyan. At pagdating na rin ng hapon, ganun din. Isang pakakawalan natin yung ibon natin, pakakawalan natin yung ibon natin ng alas 7, tapos sa hapon, alas 4. Basta pag bumaba sila, huwag na natin bugawin, hayaan lang hanggang sa masanay sila ng masanay. Tiyagain natin ang ating ibon kung dumadapo doon sa, kasi ang unong lipad talaga ng ibon kung saan saan padadapo yan eh.
kung saan sa padadapo yan. Pero pagka nasasanayan sila, habang tumatanda sila, nalalaman nila at gusto na nila lagi doon sa harap ng loop nila. So ganyan ang ginagawa ko sa ibon natin. So ang ibon natin ay siguro mag-aapat na buwan pa lang, binabata ko na sa paglipad. Ngayon, sa totoo lang, ang ibon, kapag nasanay tumambay sa labas, hindi na natin mapapalipad na maganda yan. Kailangan, bata pa lang, disiplinahin na natin. Ngayon, ang ibon ko, sanay na sanay talaga lumipad. Pag binuksan ng loop sa alas 7, lilipad yan. Tapos, kailangan mapapasok nyo agad. Yun ang pinaka-the best. So, ngayon, pag napapasok nyo na, makapagpahinga sila, alas 4 ulit, buksan nyo ulit yung loop nyo, lilipad na naman ulit yan. Tapos, pagbaba nila, mga alas 5, bababa na naman, papasok ulit. Ganun lang, araw-arawin nyo lang. Kasi kapag ang ibon natin ay panay ang tambay ng tambay, hindi natin magagawa sila ng magandang sistema. Yun ang pinaka-the best. Kailangan batakin natin ang batakin ng ibon habang bata pa. Kasi sa training pa lang, doon mo na masusubukan yung ibon natin. Grabe. At training pa lang, talagang palayo na ng palayo. Kaya ang ibon kailangan maskulado. Hindi, sa mga atleta, hindi ka basta-basta na sasabak agad sa takbuhan. Kailangan batak na batak ka. Kailangan praktisado ka. Kaya ako sa ibon ko, umulan umaraw, pakakawalan ko ng pakakawalan yan. Hindi ako manghihinayang. Sabi nila may nagtatanong kung pinapahinga ko. Pinagpapahinga naman. Pero siguro isang beses lang, isang linggo. Pero araw-araw talaga yan kung maaari. Minsan nga pag ako na mainit, sobrang init, pinapakawalan ko rin yun kasi gusto ko talaga sila na practice talaga kasi iba talaga yung dadaanan nila sa haba ng kanilang liliparin. So pagdating sa derby, yan na nga. Pagdating sa derby, kailangan talaga na magkakaroon na sila ng pahinga. So ngayon, lalong titigas ang katawan nila, lalong gaganda ang katawan nila dahil sa training. Ngayon pag derby, kailangan na nila ng pahinga. So saka na natin pag-usapan yan, pero sa ngayon, sa training pa lang tayo kasi malapit na ang training sa November. So may sasabak natin sa training ang ating mga ibon. So dumating yung ibon natin, 6:59, grabe yung lilipad ng ibon natin, no? Ang layo, pero pagdating dito may kasama, oh. Grabe, ang dami ng ibon natin. So ulitin ko ha, 4 lang po ang paronda ko, 4 lang po ang tinetraining ko ngayon, 4 lang ang palipad ko. Pero pag sa layo ng kanilang linilipad, meron silang nakakasama. So ayan, no? Ang ganda pala tignan, no, kapag marami kang ibon. So 4 lang ho ang ibon natin, ha. So itong mga ibon natin, siguro sa layo ng pinupuntahan, itong ibon natin hindi natin tumapadapo kung saan, naniniwala ako doon. Pero itong mga nandito na sumabay sa kanila, titignan natin, pero sigurado mapapadapo yan dito. Kasi sa layo na nilipad niyan, iikutin pa nila rito yan bago bumaba yung ibon natin. Nakikita ko sa ibon ko kapag malapit ng bumaba, mababa na ang lipad talaga. So iikot pa yan. So yung mga ibon na sumabay sa kanila, natangay nila yan. Siguradong tutukod yan. Dito tutukod yan sa loop ko. Pero ang ibon, ako para sa alam ko ang ginagawa ng ibon ko. Hindi yan tutukod sa ibang lugar. Hindi yan bababa. Yun ang isa sa pinagmamalaki ko sa ibon ko, yabang no? Hindi, totoo naman. Dahil ang ibon ko, sinanay ko talaga, na dito lang sila sa loop. Yun ang advantage ng habang maliliit pa, habang bata pa, na wag sila dumapo kung saan. Dito lang sila dadapo. Dahil ang ibon natin, batak na, hindi basta tutukod yan. Mga batak na sa liparan yan. So ngayon, titignan natin yung ibon natin. Baka mapapaba pa natin itong mga ibon na kasama nila. Di ko alam kung kaninong mga ibon yan. Sa totoo lang, pag may sumasama sa kanilang mga kasama sa ronda tapos pinapababa rito, hindi ko binabalak na hulihin. So natutuwa lang ako kasi merong tinatawag na loop visit. May bumibisita sa loop natin. So napapasama lang yan sila.
maganda nga, at least napapasama sila sa rondahan ng ibon natin. So ito nga yung update ng ibon natin. Talagang feeling ko mapapababa natin yung mga ibon na yan. Yan ang pakiramdam ko, mapapababa natin yung mga kasama nilang mga ibon. Kaya sinetap ko yung ano natin na camera para makita natin yung ating mga ibon na lalanding dito sa atin. So ayun lang po yung mga tips ko lang sa mga newbie. Kailangan talaga natin sanayin ng ibon. Batakin sa lipad habang bata pa. Kasi pag matanda na natin binatak yan, nako, wala. Pero maganda kasi pagkabatak na batak ang ibon natin sa liparan, talagang subok na sa liparan. Sa training pa lang may posibilidad talaga na uwi-uwi ang ibon natin, wag lang madidisgrasya, di ba? So ito na nga yung mga update ng ibon. Sigurado makakababa natin yan. Sa linilipad ng ganitong ibon, nakikita ko pagod na pagod na. Pagod na yung mga kasama nila. So itong ibon natin lumilipad halos mag-iisang oras na ito lumilipad ng ibon natin, kaya imposibleng hindi natin mapatukod tong mga kasama nito na nandito. So ayan na nga yun kita nyo, napakarami nang bumaba. So 4 lang ho ang ibon natin So ayan ayan kulay green ang singsing ang ganda rin namang ibon Hindi ko alam kung kaninong ibon yan. So napababa po natin dito sa loop natin, nagpapahinga pa yung ibon natin, pero wala naman tayong balak hulihin dyan. Kaya buti na lang yun, meron pa pala isa. So kita mo, so ang ibon natin ay 4 lang, naging 7 po yan. So yan na po ang ibon natin, ang update. So lumipad na ho yung 2, hindi ko na ho talaga pinapasok dahil mahirap na. baka may sakit or pero okay lang yun. Maganda nga at merong loop visit. So binuksan ko na po yung mahiwagang trap natin para pumasok sila. Namamarako pa si Blue Bar. Binuksan natin para pumasok na sila, siguradong gutom to. So ito na nga mga boss, sinasanay natin sila na hindi natin tawagin. Yan, kasama yan sa training sa ibon natin. Habang bata pa, kailangan papasukin natin ang ating ibon, hindi yung tatambay-tambay kung saan-saan. So yung mga ibang video ko, doon yung makikita yung pagtitrain natin sa ibon. So ayan na po ang mga ibon natin ang update. Itong 2, medyo parang tolonggis pa pa pumasok. Nauubusan na sila ng pagkain ng 2. Pero papasok din yan. So ayan po ang update ng ibon natin. Papalo naman ng YouTube channel ko para updated kayo sa mga ina-upload kong video. Maraming salamat mga igan. Thank you.